hapon po, mga giliw naming taga-subaybay. Narito at sumapit na tayo sa pinakatampok na parte ng ating pagtatanghal. Ako po ang inyong kaibigan, ang inyong Kuya Larry. Welcome kayong lahat para sa isa na namang kasaysayan ng pag-ibig. Padala sa atin ang ating masugid na taga-subaybay. Ating tunghayan ngayon, kasaysayang ibabahagi sa atin ng isang nagpakilala lamang sa palayaw na China ng Indang, Cavite. Dear Kuya Larry, magandang araw sa iyo at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Maging sa lahat ng staff ng DWWW 774. Itago mo na lamang ako sa pangalang Gina. Nakatira ngayon dito sa Indang, Cavite. 48 anyos na ako, kuya. Mangyaring napasulat ako sa iyong programang Ikaw Ako Tang Awit upang tulad ng iba pang mga taga-subaybay mo na subulat na sa iyo, sana ay mabigyan din ako ng tsansa na mabasa sa ere ang aking kwentong pag-ibig. Kwentong pag-ibig na sana ay kapulutan ng aral ng iyong mga taga-subaybay. Kuya Larry, ako po ay isang dating overseas Filipino worker o OFW sa bansang Dubai. 24 anyos ako ng mga ibang bansa at hindi ko akalain na dito ko makikilala si Harold. 26 anyos na ako ng mga panahong iyon, kuya. Nagtatrabaho naman si Harold sa isang pharmaceutical company bilang driver, habang ako naman ay isang service crew sa isang fast food chain dito sa Dubai. Nagkakilala kami ng isang araw ay napadaan sila sa fast food upang doon kumain, kasama ng kanyang mga kasamahan. Dahil pareho kaming Pilipino, ay naging magaan agad ang aming loob sa isa't isa. Kaya nga mula nung araw na iyon ay naging madalas na ang pagpunta ni Harold sa aking pinagtatrabahuhan at naging magkaibigan kaming dalawa. Pagkakaibigan na nang nagluwat, na nang lumaon, ay nauwi sa pagliligawan. Nung una, nagdadalawang isip ako kung papayagan ko ba si Harold na manligaw. Nang mga panahong yun kasi, kuya, ay ang pagtulong muna sana sa aking pamilya ang aking nais na atupagin, ang aking nais na pagtuunan ng pansin. Ngunit nagsumama itong si Harold. Nakiusap siya na sana ay mabigyan ko siya ng tsansa o pagkakataon na maipadama at maipakita ang malinis niyang hangarin para sa akin. At ang sabi niya, hindi naman anya siya magiging hadlang sa aking mga plano para sa aking pamilya. Bagay na pinagbigyan ko naman. At tama po siya, kuya. Hindi siya naging balakid sa aking mga plano, bagkus ay naging inspirasyon ko pa siya. Naging mas ganado ako. Mas naging inspired ako sa pagpasok sa trabaho. Hindi ko ramdam ang pagod kahit na may ilang pa akong mga sidelines. Inspirado ako. Masaya ko, Kuya Larry, dahil ramdam na ramdam ko ang espesyal na pagtrato sa akin ni Harold. Feeling ko nga ay isa akong prinsesa kung ituring niya. Hanggang sa hindi ko na napigilan na ang aking puso ay mahulog sa kanya. Kuya, masaya din ako, kuya. Dahil ramdam na ramdam ko ang espesyal na pagtrato sa akin ni Harold. Feeling ko ba ay tila ako isang prinsesa kung ituring niya. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang aking puso na mahulog sa kanya. Matapos ang 5 buwan ay sinagot ko na si Harold. At nagpapasalamat ako, kuya, dahil sa pagsagot ko sa kanya, ay naramdaman ko ang pakiramdam na may nag-aalaga sa iyo at nagmamahal. Nasanay kasi ako noon na maging independent at palaging unang iniisip ang kapakanan ng pamilya bago ang aking sarili. Kaya't napakasarap pala sa pakiramdam
na may nag-aalala at nag-aalaga at nag-aasikaso naman sa iyo. Wala ding problema sa aking pamilya dahil lubos nilang nauunawaan ako at may tiwala sila sa lalaking aking napiling mahalin. Matapos pang 2 taon ay nagbalik Pilipinas ako. Sa pagkakataong ito ay kasama ko nang umuwi si Harold. Ipinakilala ko siya sa aking pamilya at masayang-masaya ako dahil nagustuhan nila ito. Mabait naman kasi si Harold at magalang. Gayun din, ipinakilala din niya ako sa kanyang pamilya at suportado naman nila ang aming relasyon. At sa pag-uwi namin ay nagpaalam na rin kami sa aming mga pamilya o sa aming mga magulang upang kami ay pahintulutan ng magpakasal. Nabigla man ay binigay naman nila ang kanilang basbas sa amin. Nagpakasal kami muna sa huwes. At matapos ito, ay muli kaming bumalik sa Dubai at nang makaipon ng sapat ay kumuha kami ng maliit na mauupahan. Masaya ang aming pagsasama, kuya. Walang araw na hindi ipinaramdam sa akin ni Harold ang kanyang lubos na pagmamahal. At ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa aming buhay ay aming nalampasan na magkahawak kamay. Mas sumaya pa ang aming pagsasama nang magbunga na ang aming pag-iibigan. Nagdalang tawa ako, kuya. At matapos ang 9 na buwan, ay sinilang ko ang isang malusog na sanggol na batang lalaki. Sobrang saya namin, kuya. Walang pagsidlan ang aming kasiyahan. Kompleto na ngayon ang aming pamilya. Nakalulungkot nga lamang dahil kailangan naming humiwalay sa aking anak dahil nagpasya kaming iuwi ito 1 taon pa lamang siya noon dahil hindi namin siya maarugang mabuti dahil sa aming mga trabaho. So inuwi ko ang aming anak sa aking pamilya upang mas mapangalagaan ito. Masakit man sa damdamin para sa amin ni Harold ang mapawalay sa aming anak. Kailangan naming tiisin para mabigyan siya ng isang magandang kinabukasan. Umuwi na lamang kami sa Pilipinas kada taon upang mabakasyon at makapiling ang aming pinakamamahal na anak. At matapos naman ang 2 pang taon ay muli akong nagbuntis at nagsilang ulit ng isa pang malusog na batang lalaki. Kaya naman doble-doble na ang aming naging kasiyahan ni Harold. Ngunit tulad ng aming panganay, ay muli naming itong inuwi upang ihabilin sa aking pamilya. 6 na taon pa ang lumipas, kuya. Umuwi na kami ng Pilipinas ni Harold matapos magsara ang kanilang kumpanya. Ayaw naman niya akong iwanan kaya 2 kaming nagbalik ng bansa. Ang aming natipon ay ibinili namin ng sasakyan at ginawa itong taxi. At ito ang pinagkunan namin ng aming ikabubuhay. Masaya din naman kami dahil kahit hindi ganon kalaki ang aming kinikita kumpara noong kami nasa Dubai, kami po naman ay magkapiling sa isa't isa at kapiling namin ang aming 2 anak. Ngunit sinubok kami ng tadhana, isang pagsubok na napakasakit. 3 taon na kami dito sa Pilipinas noon nang atakihin sa puso ang aking asawa habang nagmamaneho ng taxi. Naitabi pa nga niya ito sa gilid ng kalsada at ayon sa nagdala sa kanya sa ospital, binawian din ito ng buhay sa edad na 39 anyos. Napakahirap, kuya. Kailangan kong itaguyod ang aking 2 anak na napakabata pa sa gitna ng aking pagdadalamhati. Tinatagan ko na lamang ang aking sarili at kahit napakahirap ay pinilit kong muling bumangon para sa aming mag-iina. Alam ko din naman na hindi magugustuhan ni Harold kung iiyak lamang ako at magmumukmuk.
at mapabayaan ko ang aming dalawang anak. So kinapitan ko ang aking dalawang anak upang magpatuloy ang buhay. Sa tulong din ng aking pamilya ay kinaya kong lahat. Ngunit sadyang napakahirap ng buhay, lalo kung wala kang katuwang. Lumalaki na ang aking mga anak ng mga panahong iyon, at ilang panahon na lamang ay mag-aaral na sa kolehiyo. Nais ko silang mabigyan ng magandang buhay. Kaya naman gano'n na lang ang aking pagsusumikap na kumita ng malaking halaga. Kaya't ako po ay nagpasyang muling mangibang bansa. Sa aking muling pangingibang bansa sa Kuwait, ay nakilala ko naman si Amon. Si Amon ay isang Ehipto or Egyptian na sumubok din ng magandang buhay sa Kuwait. Hindi ko akalain na sa katauhan niya ay muling titibok ang aking puso. Isinangguni ko ito sa aking mga anak at pamilya at naunawaan naman nila ako. Alam nilang kailangan ko rin ng isang taong aking masasandalan sa buhay. Nagkasama kami ng palihim ni Amon at nagbunga ang aming pag-iibigan. Ngunit sa kasama ang palad ay nakunan ako, kuya. Tinanggap naman namin ang nangyari at inisip na lamang namin ni Amon na baka hindi pa oras upang kami ay magkaanak. Ngunit hindi na dumating ang araw na iyon. Umuwi kasi ako mula sa muli bumalik sa Pilipinas dahil nagkataong nagkasakit ako at doon naputol ang aming ugnayan. Hindi na niya ako muli pang kinontak. Muli tinanggap ko na lamang iyon, kuya. Marahil ay hindi talaga kami para sa isa't isa. Naisip ko din na marahil ay hindi ko naibigay kay Amon ang aking lubos na pagmamahal. Dahil sa likod ng aking isip ay mas mahal na mahal ko pa rin ang aking dating asawa na si Harold. Lahat ng aking mga pinagdaanan sa buhay, maliban sa aking pamilya, ay ang ating Panginoon ang aking kinapitan. Sadya nga yatang walang imposible sa Kanya. Sa ngayon ay maliit kong naiipon, ay iniyukol ko at ginamit sa pagtitinda ng mga merienda dito sa harap ng aming bahay. At mayroon pa nga akong inaalaga ang isang bata. At iniiwan sa akin ng aking pamangkin, at dito ay nabibigyan din nila ako ng nakakatulong o nakatutulong sa pinansyal na pangangailangan. Maswerte din ako dahil nakaagapay o kaagapay ko na ang aking dalawang anak. Mahirap ang buhay, kuya. Ngunit alam kong sa tulong at gabay ng ating dakilang lumikha ay malalampasan kong lahat ang mga pagsubok. Hanggang dito lamang, kuya, at maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat. Kung maaari sana ay pabigyan niyo ng daan, mapatugtog ang paborito kong awitin ni Charlene Duncan, I've Never Been to Maine. Well, mga kaibigan, mga giliw naming taga-subaybay, batid kong naibigan po ninyo ang inihatid naming kasaysayan ng pag-ibig. Ang bawat isa ay maaring may naibang kwento ng pag-ibig. Sino man po sa atin, batid ko na may espesyal ding kwento ng pag-ibig ng nakaraan, kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Halika kayo at ibahagi rin sa programang ito ang pitak ng sarili ninyong kwento. Yung bang natatangi ninyong kasaysayan ng pag-ibig na kailanman ay hindi na ninyo malilimutan pa. Yung bang hindi na ninyo maiwawaglit sa inyong isip, puso at damdamin. At sana po naman ay magsilbing inspirasyon sa ating mga listeners ang iba't ibang mga kwento ng pag-ibig na aming inilalarawan sa inyo. Inyong ipadala sa palatuntunang ito ang bawat kwento na may kaugnayan sa inyong puso at damdamin at malugod po namin itong isa sa himpapawid. Pwede ninyong hilingin o banggitin sa inyong liham kung anong theme song ang nais ninyo. Ito po naman ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.